Itinuro ni retired Police Colonel Royina Garma si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-utos umano para magpatupad sa buong bansa ng mala Davao model na operasyon kontra droga noong 2016 kung saan may pabuya ang pagkakapatay sa mga suspect. May isiniwalat din sa pagpatay noong 2018 kay Tanawan, Batangas Mayor Antonio Halili. Nakatutok si Jonathan Andal. 2026, I received a call from the President, Rodrigo Roa Duterte. During our meeting, he requested that I will locate a PNP officer or operative who is a member of the Iglesia ni Cristo, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national level, replicating the Davao model. Emosyonal si retired Police Colonel at dating PCSO General Manager Royina Garma sa pagdinig ng House Quad Committee nang itinuro si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-utos umano para gamitin sa buong bansa ang anyay Davao model sa kampanya kontra droga kung saan may alok na pabuya sa mga pulis na makapapatay ng drug suspect. Nagsimula raw ang lahat noong Mayo 2016. Inirekomenda raw noon ni Garma ang upperclassman niya sa PNPA na si Lieutenant Colonel Edilberto Leonardo na miyembro ng INC at nooy naka-assign sa PNP CIDG. Sabi ni Garma, ipinatawag daw ni Duterte si Leonardo na nagpasaan niya ng proposal ng National Task Force sa War on Drugs sa nooy aide ni Duterte na si Bongo. The Davao model referred to the system involving payment and reward. Sabi ni Garma, may 3 level ng reward system ang Duterte drug war. Una, pabuya kung napatay ang suspect. Ikalawa, pondo sa mga planadong operasyon o co-plans. At ikatlo, refund sa mga ginastos sa operasyon. Sabi ni Garma, ang bigayan daw noon sa pulis aabot ng 1 milyong piso depende sa laki na napatay na drug suspect. Si Leonardo rin aniya ang may final authority para tukuyin kung sino ang isasama at tatanggalin sa narcolist at kung ano ang threat level nito. Sabi ni Garma, kusang loob niyang ginawa ang affidavit na binasa at isinumite niya sa Quadcom kagabi. Wala pa, Mr. Chair. It took me 1 week to make some reflections. I realized the truth will always set us free. Tinanong ang mga police official na nasa hearing kung totoo ba ang reward system na sinabi ni Garma. Lahat sinabing hindi nila ito alam, maliban sa isa. Tama po si Colonel Garma doon, nag-circulate po yan sa buong PNP organization. Pero ang makakabalidate lang po talaga niyan is yung inner circle po ng gaya si Colonel Garma, yung mga nakakaalam talaga, sir. Isa pang revelasyon ni Garma, kilala niya ang pulis na may alam sa pagpatay kay dating Tanawan Mayor Antonio Halili na binaril habang nasa flag raising ceremony ng City Hall noong July 2018 sa termino rin ni Duterte. Ang pulis na ito ay assigned daw sa Central Visayas. Major Albotra, Mr. Chair. Major? Albotra of Region 7. Pinagmalaki niya sa akin noon. Oh, talaga, sabi ko, how did you do it? So, mga kilala niya, mga kasama niya. He said he's in the team. Inungkat din ng isang kongresista ang umano'y relasyon ni Garma kay Duterte. Whether you have romantic ties with the President, I leave that to the imagination of the Honorable Fernandez. Hindi na ako magtatanong doon. Kasi kung magtatanong ako, baka umamin ka eh. Kaya ayaw ko na ron. Hindi mo inaamin dito sa amin sa previous hearing na hindi ka malakas kay Presidente Duterte. Aaminin mo ba ngayon? Yes, Mr. Chair. Humingi rin ng tawad si Garma sa mga biktima ng drug war. I am very sorry in behalf of my men na nagkamali sa inyo. I'm very sorry. But I cannot control all of them. Lahat sila trained police officer. Alam nilang rules of engagement. But alam mo, once you are in the ground, you will always use your discretion. Hindi mo yan talaga, instinct yan ng tao. Sa dulo ng 14 na oras na Quadcom hearing, humiling si Garma na magpatingin sa ospital na pinayagan naman ng komite. Pinag-iisipan ngayon ng Quad Committee na muling imbitahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na si dating PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ni Duterte sa mga paratang sa kanya sa pagdinig. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok,
24 oras. Itinanggi ni Senador Bongo na may papel siya sa drug war ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Go, hindi sakop ng kanyang tungkulin bilang Special Assistant of the President noon ang police operations, kaya hindi po siya nakikialam sa drug war. Pero giit ni Go, walang ipinatupad na reward system sa kampanya kontra droga ng Duterte administration. Si Senador Bato de la Rosa na PNP chief ng Administrasyong Duterte, iginiit na wala raw siyang ideya sa umunoy reward system sa drug war. Wala raw siyang isinagawang reward system sa PNP maliban sa pabuya, kaugnay sa listahan ng mga most wanted na aprobado ng DILG. Sinusubukan pa naming kunan ng payag si Duterte, pati na si Edelberto Leonardo, na ayon sa National Police Commission o NAPOLCOM, ay nag-resign na raw bilang commissioner. Sinusubukan din namin kunan ng payag ang isang Major Albotra sa Region 7 na ayon kay Garma, ay may alam sa pagpatay kay dating Tanawan Batangas Mayor Antonio Halili. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.